Magpatuloy ang atin pong pinag-aaralan yung tungkol sa babae. Huwag kayong mag-alala mga babae, sa susunod lalaki naman ang pag-aaralan natin. Kung paano bang yung babae magiging sa Diyos. Ngayon, kung ako'y sa pagsasalita ko ngayon, pagbabasa ng Biblia, meron po akong masasagasaan, pasensya na ho kayo. Ngayon, yung mga babae, kaya ho natin pinag-aaralan ito, baka sakali, meron sa inyong mga babae, kayong mga nariritong babae, kasama na yung mga T-bird ang tawag, ano? Ano ba yung tawag doon? O, tomboy. Kasama na ho tomboy. Sino ho ang tomboy dito sa inyo? Huwag nyo na hong itaas ng kamay at baka mapahiya pa. Lahat ho ng babaeng naririto, kahit ano pang klaseng babae, meron yung paraan ng Diyos para tayo maging sa Diyos. Lalo na yung ating pinag-aaralan paksa tungkol sa may asawa. Kasi ang tao ho, kahit na siya'y sa demonyo na, no, pinakamasama ng tao sa mundo, naglatag ang Diyos ng paraan sa Biblia para siya'y makonverte sa pagiging sa Diyos. 26:18 ng Gawa, meron ho tayong ganitong mababasa. Pakinggan nyo. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Nakita nyo? Ang kailangan lang ang tao madilat ang mate para sila'y bumalik sa ilaw mula sa kadiliman. Mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Therefore, any person that is under the power of Satan can be delivered and be brought to God sa pamamagitan ng process na sinasabi ni St. Paul, madilat ang mata. Bakit ito kailangan ng tao madilat ang mata? 4:4 ng ikalawang Korinto. Pakinggan nyo. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya. Si Satanas po na tinatawag sa Bibliang Diyos ng sanlibutan, binubulag niya ang kaisipan ng mga hindi sumasampalataya. Kaya pag bulag ka na, you are helpless. You cannot see light. Kahit anong spotlight ang itapat sa'yo, pag bulag ka, wala ka pa rin mababanaag. Bulag ka eh. Iba ho yung hindi bulag eh. Kasi kayo hindi bulag, ano? Isara nyo mata nyo. Tumapat kayo sa ilaw, mababanaag mo eh. Dahil hindi ka bulag eh. Pero pagka bulag ka, kahit anong lakas ng voltahe ng kuryente ng ilaw ang gamitin, hindi ka ho makakaliwanag. Ganun ho ang paraan ng demonyo. Para tayo wag maliwanag at wag tayong maging sa Diyos, ang ginagawa po ng demonyo, binubulag ang isip ng tao. Pakinggan yun, ulitin natin, saka natin ituloy. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ayon, sabi ho ni San Pablo, binulag ng Diyos ng sanlibutan, si Satanas, yung kaisipan, hindi ho itong matang itong literal ang binubulag eh. Yung kaisipan at mas grabe ho yun. Biro mo yung isip mo bulag, wala na ngang mabuting bagay na mauunawaan ka dahil bulag na eh. Kaya ho, nakikita nyo yung mga tao ngayon, bulag na, di ba? Yung ama na nire-rape yung anak, bulag ba o hindi? Bulag yun. Dahil kung yun may paningin ng isip man lang nun, may liwanag ng kaisipan, walang ama na pwedeng mang-rape sa anak na maliwanag ang isip eh. Kaya ho nagagawa yun, madilim ang isip. Bulag. Ayun. Sino ang gumawa nung pagkabulag? Yung Diyos ng sanlibutan o walang iba kundi si Satanas. Binulag ang kaisipan ng mga hindi sumasampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos, ang sabi ni Pablo. Kaya ho, pagkabulag, completely you're under the power of Satan. Pero may paraan ng Diyos dun sa 26:18 ng Gawa. Sabi ng Diyos kay Pablo, idilat mo. Ulitin ho natin. Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Bakit ididilat? Bulag nga, binulag nga ng demonyo eh. Ha? Meron nabulag sa pera.
bulag na bulag siya pagdating sa pera. Anong kamag-anak? Wala akong kilalang kamag-anak. Bulag na siya, wala na siya kilalang kamag-anak. Pere, pag negosyo, wala kang kamag-anak dyan. Sabi ko, sa loob-loob ko, kalokohan yun. Ako kahit nagninegosyo, may kamag-anak, may kapatid sa Diyos. Pag ang kapatid sa Diyos, walang pera, sabi ko, kumain kayo dyan, sige. Walang pera, sabihin nyo, wala kayong pera. Doon sa namamahala. Pag hindi kayo pinakain, titiwalag natin. Yung ayaw magpakain dahil wala kang pera. Kung gusto nyo, usapan natin, pipirma ko. Kasi naniniwala ako, kahit negosyo, dapat may konsiderasyon. Pangunahin na yung Christian consideration. Nabulag dahil sa salapi, ano? Meron nabulag dahil sa ganda ng babae. Kinalimutan niya na may asawa siya at may anak. Sabi niya, nakahanda akong hiwalayan ang aking misis. Sumama ka lang sa akin. Sabi niya, paano ikaw yung mga anak mo? Iiwan ko sila, bahala sila sa buhay nila. Sasama ko sa'yo. Ito naman babae na inganyo naman. Sumama naman. Kung ako naman ikaw, di mo ba naisip, yun, anak at saka asawa, iniwan Ikaw kaya pagdating ng araw, di ka rin iwanan. Di ba naisip yun? Bumira pa ng kante. Bakit ako mahihiya? Okay, bahala ka. Wala ka palang hiya talaga Pero, maniwala ka. Baka iiwang ka. Bulag yan Meron tao nabubulag sa pera, nabubulag sa karangalan, nabubulag sa babae, nabubulag sa kapangyarihan. Yun ang pambulag ng demonyo Na para ikaw laging makapangyarihan, mandaya ka sa eleksyon, ipapatay mo ang mga kalaban mo. Yun ang sabi ng demonyo. Kaya maraming kinabubulag ang tao, yun ang ginagamit ng demonyo para bulagin ka. At pag bulag ka, wala ka sa Diyos. Nasa kapangyarihan ka ng demonyo, pero hindi natin maiisahan ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Pablo, idilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman, mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Kaya meron ng paraan ng taong nasa kapangyarihan ng demonyo, madala sa Diyos. Hindi ho nawawalan ng pag-asa ang tao. Ang Diyos ay mapagmahal, gusto niya tayong maligtas. Kung hindi man tayo maliligtas, tayo po ang may kasalanan, hindi ang Diyos. Dahil lahat ng remedyo ginagawa ng Diyos for Him to win our souls. To lead us into the path of salvation. There is always a process, a way by which man can be redeemed. And if any man will not be redeemed and will be damned, it is not God's fault, but it is our fault. Kung merong hindi maliligtas, hindi nakasalanan ng Diyos. May paraan ng Diyos Halimbawa kayo, may asawa kayo. Pinag-aralan po natin yung asawang sa Diyos. Nakita nyo yung buong buo. Merong hindi ganon. Hindi sa Diyos yun. Dalawa lang naman ang tao sa mundo Pag hindi ka sa Diyos, kanino ka? Maliwanag naman yung 8:47 ng Juan basa, 44. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Kanino yon? Kayo'y sa inyong amang Diablo. Ayon, dalawa lang naman yan Ang hindi sa Diyos, kayo'y sa inyo ikang amang Diablo. Kaya, kung tayo nasa kapangyarihan ng Diablo, huwag tayo mawala ng pag-asa, huwag kang lugmok na ng lugmok sa kasamaan. May paraan pa, may bukas pa. Para ka maging sa Diyos, kailangan madilat ang iyong mata. At ang pandilat sa mata, yung aral ng Diyos, yun ang liwanag na makakapagpadilat sa ating mga mata, sa ating mga kaisipan. Ngayon, kung meron ng babae ritong sa demonyo, kung gusto nyo maging sa Diyos, makinig po kayo. Hindi ko sinasabing may sa demonyo rito. Kung meron ditong babaeng sa demonyo, alin yung babae sa demonyo? Yung nangangaliwa. Pagtalikod ng mister niya, nakikipagkalabitan sa iba. Nakikipagkindatan. Nakikipaghalikan. Di ba? Merong ganun babae. Dito ho ba meron?
Huwag ho kayong sasagot at baka andyan ang mister nyo. Pero meron nun. Hindi ho matututulang katotohanan, meron nun. Maaaring dito, wala, pero meron nun. Kung sakaling dito merong babaeng hindi sa Diyos, ang puso matigas, traidor sa asawa, babaeng kama, ha? Ang ibig ko sabihin sa amin ng babaeng kama, laging nakahiga. Ibig sabihin nun, tirik ng araw, nakahiga pa rin. Yung asawa niya nagsasaing at nagsasangag at naglalaba, siya parang senyora sa putok doon sa kwarto. Dadalan pa ng pagkain sa kwarto. At kung yung asawa niya sigawan pa Kula! Dalidayan mo! Gutom na ako Ayun. Nakarinig na ho kayo ng ganun babae? Meron nun. Ako ba naman tanda ko ng ito'y paglalakuan pa ninyo? Meron nun. Pero yun, may pag-asa hong maging sa Diyos yun. Magre-repair lang tayo. Alam nyo, may repair. If you are going to submit yourself to repair, to be repaired, konting tabas ng dila. Tatabasan natin yan. Medyo may dila ho dyan, wala sa tabas Yung konting tabas ng pag-uugali. Isa-isahin na natin para maintindihan na natin ang ibig sabihin ng Diyos sa atin. Una, paano ang babae magiging sa Diyos? 3:17 ng ikalawang Timoteo, pakinggan nyo nakasulat. Basa. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Para maging sa Diyos, that the man of God may be perfect. He must be fully equipped with every good work. Ang tao ng Diyos upang maging sakdal, tuturuan siyang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yun ang nakasulat sa Biblia. Ang tao ng Diyos upang maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya para maging sa Diyos, kailangan maturuan sa lahat ng gawang mabuti. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Kaya, para ang babae maging sa Diyos, ang lalaki maging sa Diyos, maturuan ng gagawin niyang mabuti. Tatanungin ho natin ang Biblia, ano-ano yung mabuting gagawin ng isang babae para siya maging sa Diyos? Nakahanda na po kayo, mga kapatid na babae? Eto ho, umpisahan natin. Sa unang Pedro, sa Kapitulo 3, meron ho tayong ganitong mababasa sa kasulatan. Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. Tuloy. Na huwag sa labas ang kanilang paggayak, na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Sapagkat ng unang panahon ay ganito naman nagsigayak ang mga babaeng banal na nagsiasa sa Diyos na pasakop sa kani-kaniyang asawa, na gaya ni Sarah na tumalima kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon, na kayo ang mga anak niya ngayon kung nagsisigawa kayo ng mabuti at di kayo nangatatakot sa anumang kasindakan. Ayan. Ito ho ay isang mahabang deklarasyon ng apostol na si San Pedro. Gusto ko po isa-isahin sa inyo. Ang sabi sa Biblia, sa pagkamasid nila sa inyong ugaling mahinhin na may takot. Na hindi sa labas ang paggayak, sundan niyo sa Biblia at malaan niyo kung nanloloko ko. Na hindi sa labas ang paggayak, gaya ng pagpapahiyas ng buhok o pagsusuot ng mariringal na damit, kundi ang pagkataong natatago sa puso,
na may damit ng walang kasiraan, ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Sapagkat, ang sabi doon sa 6, ng unang panahon ay ganito nagsigayak ang mga babaeng banal na nagsiasa sa Diyos at napasakop sa kani-kanyang asawa. Nagaya naman ni Sarah na tumalima kay Abraham na tinawag niyang Panginoon si Abraham. Biro mo laking respeto ni Sarah kay Abraham, asawa niya, ang tawag niya kay Abraham, Panginoon. Na kayo ang mga anak niya ngayon. Kung kayo'y magsisigawa ng mabuti at hindi kayo matatakot sa anumang kasindakan. Ngayon, ano po ibig sabihin dyan ng kasulatan? Isa-isahin natin. Sa pagkamasid nila sa inyong ugaling mahinhin na may takot. Yun ba numero 2? Apo. Unang-una sa babae, kailangan mahinhin. Hindi ba? Anong mahinhin? Ugaling mahinhin. Na may takot. Kasi merong mahinhin sa damit. Pero kiri ang ugali. Di ba? Ang tawag nga ng lola ko ron, ang pangalan daw ng mga ganon, Kirina Landipa ang apelyido. Kirina ang pangalan, Landipa ang apelyido. Yun ang tawag ng lola ko ron sa mga ganon. Meron tao, mahinhing manamit, pero ang ugali, kiri. Alam nyo ba ibig sabihin ng kiri? Yun ho nung panahon namin, yung kiri, kumbaga yun ay babaeng kalad ka rin. Kumbaga yun ang babaeng, kung tawagin kalapating hindi lumilipad. Yun, di ba? Kumbaga yun ang babaeng, kung tawagin sa isang bande, alembong, ganon. O yung babaeng maharot. Yung babaeng, marami na, alam nyo na siguro ibig ko sabihin Gagabihin tayo pagka hindi ko titigilan Kasi naghahagilap po kasi ko ng mga salita na mauunawaan ninyo. Na may babae, hindi mahinhing ugali. Ang unang-unang hinihingi ng Diyos sa babae, magkaroon ng mahinhing ugali. Ano ba ibig sabihin ng mahinhing ugali? Ayun ba naman, dapat letrahan pa sa Biblia yun para maintindihan natin. Pag mahinhin, edi hindi maharot. Pag mahinhin, edi hindi kiri. Pag mahinhin, edi hindi kiri na landi pa no? Edi hindi ganon. Yan na ibig sabihin. Pag mahinhin, yung bang ugaling babaeng mahinhin, yung parang ipinipicture nung araw nung ating Maria Clara, na hindi pwedeng hawakan ng kamay. No touch. Na pag nahawakan ng kamay, magpapalaho ng iyak, pakasalan mo! Pakasalan mo! Ayan. Hahamon na ng kasal. Nahawakan na kamay. Kaya nung araw alam nyo ba ang hinihingi? Ang hinihingi, kamay lang, okay na Hindi ba? Mamamanhikan kami, hihingin ko na ang kamay ni Linda. Sabi ko, nung ako maliit-liit pa, hindi ko naintindihan yung logic nun at saka yung kanyang idiomatic expression. Ba't ka ako hihinging kamay? Aanin mo kamay. Ano? Kayong pala, kaya merong ganong expression ng Tagalog, kasi nung araw, mahawakan mo lang ang kamay ng babae, pag ipinahawak ang kamay, iyon na. Bakit? Mahinhin ang mga babae natin nung araw. Ngayon, kung gusto mo, hawakan mo na lahat. At hindi lang hawak. Kaya nga may nabubuntis sa pagkain sa pagkadalagin. Ha? Hindi ba? May nabubuntis sa pagkadalagin. Di pa man nakakasal, isinuko na, bataan paano nawala yung kahinhinang hinihingi ng Diyos? Alam nyo, pag yung kahinhinan nang nawala, masama lalabas. Kung kayo, ako halimbawa, Kristiyano ako, mag-aasawa ako, hindi ako mag-aasawa sa hindi mahinhin. Bakit? Biro mo hindi pa pinakasal, turutot na ka na. Biro mo kakasal ka, hahalik-halik ka pa dun sa altar,
Kiss the Bride. Eh, yung Kiss the Bride, andun yung nakauna, 4 na pala yung nakauna. Hoy, turotot, sa loob-loob, una na ako dyan. Sabing gano'n. Eh, sa Biblia ho, hindi gano'n eh. Pakinggan nyo. Sa Deuteronomio, ganito sinasabi. Nyo kailangan mahinhin eh. O, para mahinhin, meron ka ipe-preserve. Yung karangalan ng babae, pine-preserve yun. Kung mahinhin talaga, basa. Kung ang sino man ay mag-asawa Oh. at sumiping sa kanya at kanyang kapuotan siya at kanyang bintangan ng mga kahiyahiyang bagay at ikalat ang isang masamang dangal niya at sabihin, aking kinuha ang babaeng ito at nang sipingan ko siya ay hindi ko nasumpungan sa kanya ang mga tanda ng pagkadonselya. Kung magkagayoy ang ama ng dalaga at ang kanyang ina ay kukuha at maglalabas ng mga tanda ng pagkadonselya ng dalaga sa harap ng mga matanda sa bayan, sa pintuang bayan. At sasabihin ng ama ng dalaga sa mga matanda, ibinigay ko ang aking anak sa lalaking ito na maging asawa at kanyang kinapuotan siya. At narito, kanyang binibintangan ng mga kahiyahiyang bagay na sinasabi, hindi ko nasumpungan sa iyong anak ang mga tanda ng pagkadonselya at gayunmay ito ang mga tanda ng pagkadonselya ng aking anak at kanilang iladadlad ang kasuutan sa harap ng mga matatanda sa bayan at kukunin ng mga matanda sa bayang yaon ang lalaki at parurusahan siya at kanilang sisingilan siya ng 100 siklong pilak at ibibigay sa ama ng dalaga sapagkat kanyang ikinalat ang isang masamang dangal ng isang donselya sa Israel. Eh, kung hindi donselya. Ngunit kung ang bagay na ito ay totoo na ang mga tanda ng pagkadonselya ay hindi masumpungan sa dalaga, ay kanilang ilalabas ang dalaga sa pintuan ng bahay ng kanyang ama at babatuhin siya ng mga bato ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya'y mamatay. Kita nyo. Sa Israel, pag dinaya mo yung mapapangasawa mo, sabi mo, donselya ka, yung pala, hindi na, papatayin ng babae. Nakita nyo sa Israel. Sa Israel yan, hindi naman sa Kristiyano yan. Pero pinakikita ko lang sa inyo, kung gaano kahigpit ang dararapat na pag-iingat ng karangalan ng babae sa diwang nakasulat sa Biblia. Ang totoo, sa panahong Israel, bawal mag-asawa sa alam mong hindi na donselya eh. Pakinggan nyo. At siya'y mag-aasawa sa isang dalagang malinis, sa bao o inihiwalay, sa lamas o patutot ay huwag siyang mag-aasawa. Paglingkod ka ng Diyos, bawal mag-asawa sa patutot, sa lamas o sa bao. Nakita nyo? Therefore, ang isang babae, merong iniingatang karangalan. Naiintindihan nyo ang ibig kong sabihin. Pag ang tao, ang babae, mahinhin, dapat unang-una, maingatan mo yon. Ngayon, maaari sabihin nyo, paano yun, Mr. Soriano? Hindi ko naman alam yung aral na yan. O kung hindi nyo alam at kayo hindi na donselya, hindi na kayo dalaga. Ano nga gagawin natin? Pwede pa ba natin ibalik yun? Hindi na pwede. Ha? Kaya lang, itinuturo ko pa rin ito para baka meron pa sa inyo na hindi nyo pa sinisira ang karangalan nyo, magandang ingatan nyo ang karangalan nyo sa pagkadalaga. At kung kayo naman may asawa na nagawa nyo na yung masamang bagay sa harap ng Diyos, may paraan naman ng Diyos para makarecover tayo, ibig sabihin maka-cope up tayo at maging Kristiyano tayo. Hindi naman tinatakwil ng Diyos ang tao eh. Kung nagawa mo yun ang kawalang malay sa aral ng Diyos, pwede namang magsisi at pwede namang ipatawarin ng Diyos. Kaya inuugat nga natin sa Biblia, paano ang babae magiging sa Diyos? Unang-una, para maging sa Diyos ang babae, dapat mahinhin. Kung hindi kayo dating mahinhin, umpisaan nyo na. Umpisaan nyo na ngayon. Alam niyo ba yung mahinhin? Ang ugali, mahinhin. Kailangan mahinhin. Isang kailangan sa babae yan. Alam niyo yung kahinhinan sa ugali? Napakaganda nung mahinhing ugali ng tao eh. Nakakita ka ba na mahinhin sa daan na kala mo mahinhin eh, magsusuot ng micro mini, di hanggang dito yon. Pag upo nun, mahihila ng paunti sa pataas yun.
Ako pilit naman ang pilit ng kagaganon sa loob-loob ko. Talaga to. Wag mo nang gano'n. Kaya mo naman talaga inilabas yan para makita, di ba? Wala lang sinungalingan. Talagang dinidisplay mo naman talaga eh. Ay, nga nag-micro-mini ka. Ba't gano'n pa? Hindi, para wag na kami mahirapan. Biyaan mo na lang ng ganyan. Mas maganda siguro kung bubuka ka pa. Nako, yun ba mahinhin? Hindi ako naniniwalang mahinhin yung naka-micro-mini, tas hilang ganon. Hindi ako naniniwalang mahinhin yun. Ang totoo, maraming babae, hindi ko naman nilalahat, at hindi kayo ibig kong sabihin. Maraming babae, kaya lang naman talaga nagpupustura para mapansin eh. Payag kayo? Payag kayo? Sabi, kaya lang ikaw ako nag-aayos para sa mister ko. Sabi niya, yun ang katwiran eh. Hindi, sabi ko, totoo ba yan sa mister? Oo. Para sa mister ko lang. Kung di lang sa mister ko, ba't naman ako mag-aayos? Ganun ba? Ganito. Kung para sa mister mo, anong oras ko umuwi mister mo? Alas 6. Maligo ka ng alas 5:30. Maglagay ka na. Lagyan mo na, todo mo na. Alas 6 dadating, para sa mister. Bakit pagkaalis ni mister, saka ka naggagaganyan? Para sa mister ba yan? Hindi. Para ikaw good looking din sa ibang lalaki, masama intensyon mo niyan. Pakinggan nyo, basahin natin ang salita ng Diyos na nakakaalam ng puso ng tao. Ba't ka nagpapaganda? Bakit? Basa. Jeremias 30. At ikaw, pagka ikaw ay napahamak, anong iyong gagawin? Bagaman ikaw ay nananamit ng mainam na damit na mapula. Nada mo nananamit ng mapula. Baka may mapula ho rito, hindi ko sinasadya. At hindi naman kayo ibig kong tukuyin. Mahirap talaga ito, no? Kasi sa Biblia ho, talagang ganun eh. Huwag po kayong magagalit eh. Marami namang nakapula eh. Si Tatang nakapula rin eh, hindi ba? Tayo kayo, Tatang. Tayo kayo, pakita nyo nakapula oh. Hindi ko naman ho sinasadya yan. Nataon lang nakasulat sa Biblia. Ito gawain ng isang babaeng nagpapapansin. Hindi naman yung ibig sabihin, damit lang mapula, nagpapapansin eh. Meron pa siyang ibang gawain. Tutuloy lang ho natin. Pakinggan niya. Bagaman ikaw ay gumagayak ng mga kagayakang ginto. Bagaman iyong pinalalaki ang iyong mga mata ng pinta. Kita mo, pati mata, pinipintahan talaga yan. Sino ho sa inyo may pinta mata ngayon? Hindi ho kayo ibig ko sabihin, nasa Biblia ho kasi. Merong babae nagpapaganda, pinipintahan yung mata ng pintura. Nung araw, uso na yun eh. Ngayon nga, modern na ngayon, may pakislap eh. Ano yung pakislap na inilalagay na gano'n? Nilalagyan pang gano'n, no? Kaya nung minsan nakita ko sa dilim, akala ko natuka ng ahas dahil yung mangitim-ngitim ito. At talagang, ewan ko, hindi gano'n ang forma ng babaeng gusto ko. Kung ako mamimili, gusto ko yung walang masyadong adorno. Dahil nakamaskara na parang may foundation. Ano gayon? Tapos tatambakan nyo ng mga pag hindi masyado nasisiyahan sa kilay, Diyos, pangit kilay nilagay mo. Babawasan. Kahit masaktan, talaga naman nagningingiwi sa harap ng salamin, pinapanood ko eh. Tinitiis yun. Takot na bunutan niya, ano? Tapos, kung 1 oras at kalahati lang, ubos na ron. Ngayon, meron naman totally ayaw niya nung bigay ng Diyos. Paumanhinan niyo ko, talaga sinasabi ko, totoo lang naman eh, no? Ayaw niya nung bigay ng Diyos, talagang kumuha siya ng pangahit, inahit na lahat yun. Ang kaso mo, nung lagyan, dapat talaga ang kilay dito eh. Doon sa may boundary ng buto at saka nung mata, di ba doon ang kilay? Hindi lagay niya, mas tinaasan niya ron. Kaya kung medyo mahihiyain ka, hindi mo liligawan eh.
Bakit? Hindi pa umiirap, nakairap na agad eh dahil ang taas na kilay. Oh. Pagkakagaya ka ni Brad Willie, hindi mo liligawan, ano? Dahil matatakot ka eh. Ay mahihiyain kasi ang tagabasa ko na yan eh. Naghihiyas ng mga ginto, pagkatapos, naglalagay ng pintura sa mata. Bakit? Tuloy. Sa walang kabuluhan, nagpapakaganda ka. Hinahama ka ng mga mangingibig sa iyo. Kita nyo? Kaya po, merong mga babae nagpapaganda para dun sa mga mangingibig. Alam nyo, gustong-gusto ng babae, marami nang liligaw. Alam nyo ba yon mga lalaki? Ako, alam ko yun. Dahil nabasa ko sa Biblia. Habang dumadami ng liligaw, gusto ng babae yun. O sino sa inyo ayaw ng maliligawan? Wala namang babaeng ayaw maligawan. Siyempre, gusto ng babae, nililigawan siya eh. Hindi ko naman nila lahat, pero karamihan talaga gusto naliligawan. Kaya nga pag walang naliligaw man ligaw, eh ano, parang ano na siya, para siyang suicide na. Kahit sino na lang kakapit siya. Siyempre, ang tao nagigipit sa talimang kumakap sa ano, sa patalim kumakapit, sabi na kawikaan. Merong ganun babae eh. Ay tingnan ninyo, meron ba katunayan ako sa Biblia na talagang ang babae kuminsan, yung hindi naman lahat, kaya siya nagpapaganda talaga para yung mangingibig sa kanya. Pakinggan nyo. Kay Isaias. Ganito ating mababasa. Bukod dito ay sinabi ng Panginoon, sapagkat ang mga anak na babae ng Sion ay mga mapagmataas Oh. at nagsisilakad na mga may kapalaluan Mapalalo. Tapos, at mga matang nakairap talagang nakairap. Lumakad. Palalo na. Nakairap pa. Tapos, na nagsisilakad at nagsisikending habang nagsisiyaon. talaga namang yung kending na yun, talagang parang nakakita ka ng gilingan ng hopya dun sa puwit niya. Talagang, lumalakad na kumikending habang nagsisiyaon. Tuloy. At nagpapakalatis ng kanilang mga Talagang yung paa. paa na yun eh, pinapakalatis para mapansin yun eh. Tuloy. Kaya't papaglalangibin ng Panginoon ang baon ng ulo ng mga anak na babae ng Sion. Naganap na yan sa Israel nung una na sinumpa ng Diyos ang mga babae dahil dun sa kaalembungan na yon. Meron mo lalakad lang eh, nakairap at nakapalalo panlakad at pagkatapos eh, pinakakalatis pa yung paa. Ibig sabihin nun, talaga nagpapapansin upang sumunod sa mangingibig sa kanya. Anong talata yun? 2:13 ng Osias. Oh, sige. At aking dadalawin sa kanya ang mga kaarawan ng mga Baal, Oh. na siya niyang pinagsusunugan ng kamangyan, Oh. nang siya'y nagpaparangya ng kanyang mga hikaw Oh. at kanyang mga hiyas, Oh. at sumusunod sa mga mangingibig sa kanya. Kita nyo, mga mangingibig. Marais siyang mangingibig. Kaya siya parangya ng parangya, talagang dekora. Eh maraming babae ngayon, daig pa Christmas tree. O, di ba? Merong simpleng Christmas tree, pero ngayon may babae, talagang maglagay. May mga argolyang pagkalalaking ganyan, ano? Ang sabi, nagpapaganda ng kanyang mga hiyas upang sumunod sa mangingibig sa kanya. Kaya, ang gusto niya, mangingibig, kaya siya nagkakaganon eh. Pero kung totoong sa mister, kung sa mister mo, di pagdadating mister, saka ka lang magpabango. Kasi kung aalembong ka, liligawan ka na ibang lalaki. Huwag naman sabihin kung may asawa ka na, hindi ka naliligawan. Meron nga ang gusto, nililigawan yung may asawa eh. Tama po ba ako o hindi? Isang aral ng Diyos sa babae, yung kahinhinan. Dapat mahinhin. Ugali, mahinhin. Mahinhin lang ba ugali? Ito pa isang mahinhin. Sa 2 ng unang Timoteo. Pakinggan niyo. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit. Ayun, ang babae, gagayak ng mahinhing damit. Sabi. Ano ibig sabihin ng mahinhing damit? Tuloy. Na may katimtiman at hinahon. Ano ba yung matimtiman? Bibigyan ko kayo ng lead. Sabi nung kawikaan, walang matimtimang birhen sa matiyagang
Di yung palang birhen, matimtiman, ano? Si Virgin Mary. Nakita nyo na si Virgin Mary na naka-micro-mini? Na ang damit close neck. Pero may butas ditong malaking ganon. Na ang damit hanggang bukong-bukong, pero hati hanggang dito. Nakita ko, ang ganda Dahil haba na yun. Ako, maganda damit. Haba Naku, nung maglakad, lumalabas itong kalahati ng hitang ganon. Talagang it is pleasing to the eye. And it teases the soul. Makikita mo, kikilos na ganon talaga yung hita ilalabas Sa bagay, kung may maganda-ganda naman ang hita, magandang panoorin yun, ano? Pero pag ang hitay parang hamon na maraming TGGs na may 20, may Gs, may 50, may piso. Yung iba'y makasunod lang sa usoy pa, kahit parang hamon ng... Yung hamong nasunog ang hita, gano'n ang kulay. Nilalabas pa rin Ganon. Samantalang sa Biblia, hinihingi ng Diyos mahinhin. Hindi ugali lang, kundi pati damit dapat mahinhin. Hindi naman damit lang, kundi pati ugali mahinhin. Ang sabi sa Biblia, gumayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. With shamefacedness and sobriety. Yung shamefacedness, it was translated in English as shamefacedness. Ang kahulugan nun, ang babae, mayroong damit na kahiya-hiya. Pati damit, pinautusan maging mahinhin Mahinhin ang ugali mo, mahinhin ang damit mo, sino mag-iinteresa yung rapin ka? Re-rapin ka ba? Gusto nyo hong maging sa Diyos? Una, mahinhin ang ugali. Kalawa, mahinhin ang damit. Ano pa? Pakinggan nyo May repair dyan 2:11 ng unang Timoteo. Basa. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasako. Tingnan nyo unang-una sabi sa babae, mag-aral tumahimik. Bakit pinagsabing mag-aral tumahimik? Kasi maraming babae maingay. Payag kayo. Lalo na may asawa. Mula sa umaga, alas 5 pa lang, alas 6. Nagdadadaldal na yon. Kinainan nyo kagabi, hindi nyo man lang hinugasan, mga pala mo ng mga walang hiyang ito. Ikaw kulas. Tingnan mo yung mga anak mo, napakatatamad. Ako lahat ang inaasahan. Ako pa naman nagbibenta sa palengke. Ako walang katigil-tigil yun. Hanggang gabi yun. Matutulog na lang yung lalaki, dadaldalan pa uli. Kung ikaw ba naman naghahanap ng trabaho, napakabatugan mo. Walang hiya ka talaga. Sa akin mo na lang ipinapasa ng mundo mo. Kami, daldal, walang tigilan daldal. Yung asawa tuloy, siguro nakukulili na, titigil ka ba? Hindi. Daldal pa rin daldal. Tingnan mo, knockdown siya. Nung magising, daldal na naman uli. Mas malakas pa sa dati. Kaya alam nyo, isa sa mga batas ng Diyos sa babae, ang babae, mag-aral tumahimik, may buong pagkapasako. Bakit po pinapatahimik? Maingay Pakinggan nyo, ang hangal na babae ay madaldal. Ayun, yung madaldal, hangal yun. A foolish woman. Foolish ang tawag ng Biblia, madaldal. Isipin nyo mga kababayan, sino ho sa inyo ang madaldal? Mag-isip kayo. Yun ho sabi sa Biblia, ang babaeng hangal, madaldal. At alam nyo ba yung kadaldalan ng babae? May pakinabang ba riyan? Pakinggan nyo, basa tayo. Sa lahat ng gawain. Sa lahat ng gawain ay may pakinabang. Ngunit ang tabil ng mga labi ay naghahatid sa karalitaan. Kita nyo? Lahat ng gawain, mapapakinabangan mo. Pero yung daldal, yung tabil ng labi, wala kang pakinabang. Ano mapakinabang mo sa daldal mo kung babae ka? Meron ng babae sa sobrang daldal Nagalit sa mister niya. Nako, ako inay, ako hihiwalay na. Mare, saksi ka. Hihiwalay na ako, di ko na kayang tiisin, mare. Napakaray ko ng tinitiis. Tamad, batugan, matakaw, may buni pa ikayan. Apakalaki. Naku, pati ba naman buni ng asawa, ikinalkal na sa kapitbahay. Alam mo, pati itsura ng pagkatao mo, sasabihin ng lahat yon, yung daldal.
Kaya maganda kung makakakita ka ng babaeng bibirang kayo kung manliligaw kayo, mga lalaki. Pakikiramdaman niyo yung babaeng liligawan niyo. Pagka malaki luwang ng bunganga, talagang katakot-takot na away ang susuotin mo. Sasabihin, ako ho, ika, lalagay na sa tahimik. Ano? Matatahimik ka ba pag ang asawa mong napangasawa ay madaldal? Pakinggan nyo sa isang talata ng Kawikaan. Anong tahimik? Gulo hinaharap ng buhay mo. Hindi tahimik. Basa. Ang laging tulo sa araw na maulan. Pag araw na umuulan, butas ang bubong, hindi tulo ng tulo. O anong sabi? At ang babaeng palatalo ay magkahalintulad. Pareho lang silang dalawa eh. Kung paano nakakainis yung tulo ng tulo pag umuulan, hindi tulo ng tulo, natitilinsikan ka, nainis ka, sinahuran mo ngayon. Nung sahuran mo naman, di ka rin makatulog dahil tulo ng tulo. Tak, 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 tak. Nung araw ho kasi may tulo yung bahay namin, sinahuran. Magdamag yun ang napagtuunan ko lang. Hindi ako nakatulog talaga. Parang nabibilang-bilang ko yung... ganun ang kahalintulad ng babaeng madaldal at palatalo eh. Kaya ang sabi ng Diyos, mabuti, basa. Lalong maigi ang tumahan sa sulok ng bubungan kaysa palatalong babae sa maluwang na bahay. Maluwang ang bahay mo. Makikisama ka sa babaeng palatalot madaldal. Mabuti pa doon ka na lang tumira sa sulok ng bubong. Mag-alaunggoy ka na lang doon. Ha? Kaysa maluwang nga ang bahay mo, ang kasama mo, babae madaldal at palatalo. Araw-araw magkakasala ka, araw-araw maiinis ka, maiimpyerno ka lang. Kaya ang hatol ng Diyos, mabuti pa punta sa ilang eh. Basa. Lalong maigi ang tumahan sa ilang na lupain kaysa makisama sa palatalo at magagaliting babae. Kita nyo, mabuti pa mamundo ka sa ilang. Baka maligtas ka pa't maging dapat sa Diyos kaysa sa makisama ka sa palatalo't magagaliting babae. O ngayon, para ho yan maiba kung kayo'y palatalo, babaeng magagalitin, babaeng madaldal. Para mawala yan, ang sabi sa Biblia, ang babae, mag-aral tumahimik. Mag-aral na tumahimik, tuloy. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Pinapasakop yung babae. Ang babae, hindi binigyan ang karapatang maging independent of herself. Ang babae, inilagay ng Diyos under subjection to man. Inilagay ng Diyos ang babae sa kapangyarihan, sa ilalim ng kapangyarihan ng lalaki. Kaya, isa sa aral na dapat matutunan ng babae na may asawa, pasasakop ka sa asawa mo. Paano hong pagpapasakop? Pakinggan nyo sa Efeso 5, ganito ating mababasa. Tatapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Kita nyo. Handa ho ba kayo mga babae na maging dapat sa Diyos? Handa ba kayong pasakop sa inyong asawa? Pasasakop ka sa lahat ng bagay. Halimbawa, ayaw ng asawa mong nakaburlis ka, huwag ka magbuburlis. Ayaw ng mister mong kulay matingkad ng damit, huwag kang magsusuot matingkad. Halimbawa, ayaw ng mister mo nangangapit bahay ka, daldal dito, daldal doon, para kang reporter. Talaga meron ng babaeng ganun, walang tigil ang bibig. Kaya sabi, mag-aral tumahimik na may buong pagkapasakop. Paano pagpapasakop? Pasasakop ka sa iyong asawa. Kaya ho sa iglesyang nasa Biblia, bawal ang under eh. Disaya. Bawal mang under. Yung under disayang lalaki, walang kaligtasan yon. Impyerno pupuntahan nun. Kasi binabaliktad mo yung kapangyarihan ng Diyos eh. Sabi ng Diyos, ang babae sa ilalim ng puder ng lalaki. Tingnan ninyo si Eva, bakit siya kumain ng bawal? Kasi wala si Adan eh. Hindi man lang siya nagtanong muna kay Adan eh. Ang ginawa, kumain na. Nagsariling kalooban na si Eva. Hindi na nagkonsulta sa asawa. Alam niyo, ang isang mabuting pamilya, ang babae, pasasakop, bibili ka ng rep. Alam mo namang ang mister mo naghahanap buhay. Dear, kasi yung mga bata
Sana may baon lagi. Gusto ko sana bumili tayo ng rep. Magkano ba ikahulog isang buwan? Nagtanong ako, ang hulog 1,000 eh. Pagtango ng mister mo, sige, pagtityagaan na nating maghulog. Di kumuha ka, may away ba? Wala. Siya umukay. Siya presidente. Pag okay na presidente, okay na sa vice president. Di ba? Sino ba presidente? 523. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kaniyang asawa. Ayun. Ang lalaki, pangulo ng asawa. Sino hong lalaki rito ang vice president? Hindi kayo naniniwala sa Diyos. Kung kayo ang vice president, dapat pag may asawa, ang asawa, ang lalaki, yun ang president. Ang lalaki, pangulo ng asawa. Ang babae, pasakop sa kanyang asawa. Kaya kung hindi mag-aaway Pangulo ka lalaki, nagpapasakop naman si babae. Dear, dadalaw lang ako kila inang, baka ako gabihin. Pagtango niya, sige, kamusta na lang kay inang? Pag ginabi ka, magagalit ba? Hindi. Baka malay mo, kung maganda pagsasama nyo, baka mamaya medyo kumukulimlim na araw, padilim na. Susunduin ka pa nun Mahal ka niya Susunduin ka pa. Walang away Kaya lang nag-aaway kasi hindi ko lumalakad sa riles, tindan nyo yung tren. Pag nasa riles, may banggaan ba? Wala. Basta nasa riles ang tren. Pag nadiskaril yung isa, magbabanggaan. Pag nawala sa riles, may rilis po ang babae, may rilis din ang lalaki. Parehong makakalakad kayong smooth na hindi madidisgrasya ang kahit na sino. Ngayon, bakit may disgrasya? Na-disgrasya yung mga anak, napabayaan, naging drug addict. Napabayaan yung mga anak, naging sugarol, naging standby, naging palaboy na lansangan. Bakit? May hindi lumalakad sa rilis yung mag-asawa Ha? Pag lalo na may mag-asawa ngayon, anak lang ng anak. Dear, 2 buwan na naman hindi ako dinadatnan pang ilan na ba kaya? Sabi ng biyenan, 12 na inang Ito naman kasi kulas ako lang ba may kasalanan niya, gusto mo rin naman. Gano'n ang mga dialogue. Alam na alam ko tanda ko lang ito. Tapos, bahala na. Mas mabuti na kaya marami. At marami tayong mapapagtrabaho. Meron magulang kaya nanganganak para pagtrabahuhin. Hindi maganda yun. Ako palagi ko, sabi ko nga, ang nagmamahal na magulang, bago ipanganak yung anak, iniisip mo na, bibili mong kuna. Di ba, no? Bibili mo lampin. Ngayon, hindi na nga problema lampin, may diapers na di ba, no? Yung mga disposable. Nung araw, malayo pa yung panganganak, yung lampin, pinuburdahan na yun baby. Paglaki ka ng anak ko, papasok ko sa St. Agnes. O sa St. Mary. Pakukunin ko ng kurso. Yan, ang mga pangarap. Meron namang anak, meron namang magulang sa bandang Bicol. Haplos-haplosin siya no asawa yung buntis Kaya ito lalabas, are. Sana babae. Bakit naman ikaw babae gusto mo? Hindi maipasok sa kabaret. Ikaw naman di parang nakakita mo. Doon kila kapatid na Dani sa Bicol, meron daw bayang ganon. Ang gustong anak babae, gagawin ballerina. Hindi ganon ang tama. Dapat, ang anak minamahal, hindi gagawing trabahador. Hindi lumalakad sa batas yung magulang, yung ina at saka yung ama. Pero kung tayo lalakad sa batas, sabi sa Biblia, ang babae pasasakop sa asawa. Yung asawa naman na pagpapasakupan mo, yung asawang nagpapasakop naman kay Kristo. May aral ng Diyos sa buhay, hindi ka naman aagrabyaduhin nun. At yan ho ang susunod natin pag-aaralan. Kung ano ang klase ng lalaking nararapat pagpasakupan ng babae. Pero dapat yung matandaan, ang babae, para ka mapabuti, unang-una susunod ka sa aral ng Diyos. Pasasakop ka sa iyong asawa. Sinong asawa yon? Aalamin po natin yan sa susunod nating pagkikita. Pero gusto ko ibalik ang ating pag-aaral sa inyong mga babae. Unang-una, ipinapayo ng Biblia yung kahinhinan sa ugali, sa pananamit.
Tapos, alisin yung kadaldalan. Marami kasi madaldal eh. Ano pa? Pakinggan nyo sa Kolosas. Ang sabi sa isang babae, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng nararapat sa Panginoon. At igalang, sige. At ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Kita nyo, si Abraham iginalang ni Sara, no? Tinawag niya pa si Abraham na Panginoon. Utos pala sa babae, gumalang sa lalaki. Bakit to? May babae, walang galang sa asawa. Walang galang. Kung sigawan nga kahit sino nakaharap. Hoy, Tulume, napakakapal ng pagmumukha mo. Hindi ka man lang makatulong sa bahay. Magsaing ka, umi ka nga, magsaing ka ron. Tigas ng pagmumukha mo talaga. Kaharap yung mga kaibigan. May galang ba sa asawa yon? Yung babae may galang sa asawa, may nabalitaan doon sa kanto na nang bababae yung asawa niya, ando sa umpukan. Dear, sandali naman Sandali lang meron lang kaming pag-uusapan mag-asawa. Umuwi sa bahay. Ano ba ikayon? Halika sa bahay ko na lang sasabihin. Magiliw na magiliw pa. Pagdating sa bahay, kinurot na, ulang yun, anong bababae ko pala? Hanga ako ron. Napigil niya yung emotion niya hanggang bahay. Sabi sa babae, gagalang sa asawa. Gagalang mo. Hindi ko mo yung asawa mo, nabisto mo na ang ugali, nabisto mo na ang pagkatao, naalaman mong may buni sa puwet. Hindi mo na igagalang. Merong ganun babae. Nako, hindi ko lang alam na ganun pala yun. Yung pala may power. Sabi. Abay, pagka naging asawa mo na, may power, di ka na makaka-atras nun. Hindi ko mo natuklasan mong may power dito at may paputok tuturututin mo. Gumawa ka ng paraan. Bawal ni Kristo, hindi ka maliligtas Pagka ikaw dahil may power yung asawa mo, kung kani-kanino kang lalaki sasampid, maiimpyerno ka nun, hindi ka maliligtas. Para maligtas ka, may power, di alisin mo yung power. Bumili kang tawas. Pag naliligo, hilamusan mo yung kanyang kilig. Hindi makita mo maghapon, di aamo yun. Marami naman remedyo talagang yun na lang Siyempre, yun ang asawa mo, kumanta ka na lang ng You're my everything, everything I need. You're the song I sing and the book I read. You're a way beyond belief, and just to make it brief, you're my winter, summer, spring, my everything. Kahit mabaho pa hininga niyan, hindi mo naman pwede isoli na yan. Kung gusto mo maligtas. Tama ho ba yun o hindi? Para wag kang mangalunya at wag ka nang sumampid pa sa ibang lalaki, hindi ka maliligtas alam niyo yung kaluluwa ng tao, mahalaga yan mga kababayan. Dito sa mundo, ang buhay natin dito, pag naka-80 anyos ka, maswerte ka na nga, 80 anyos, 90. Tayo ba, abutin pa ba natin palagay yung edad na yun? Ngayon 31 lang, naninigas na Hindi ba? Mas maigsi ang ngayon ng tao palagay mo na, nabuhay ka na ng 100 taon sa mundo. Pagkatapos ng 100 taon, mamamatay ka. Pagkabuhay na maguli, doon sa walang hanggang buhay, kung mapahama ka, hindi ka ba naaawa sa kaluluwa mo noon? Paparusahan ka sa impyerno habang panahon? Kaya kailangan, dito pa lang maghahanda na tayo. Ang matalinong tao, hindi ang pinaghahandaan yung ngayon lang, pati bukas ikinukonsider noon. Yun ang matalinong tao. Pati yung bukas, he is prepared for the future. He is not prepared only for this day. Bakit? Yung future, mas maraming challenges na hinaharap ka kung ang iisipin mo lang ngayon, basta makakain ka ngayon, ubos-ubos. Ubos-ubos biyaya, sabi ng Tagalog. Mamayang konti, nakatunganga. Mga kapatid na babae, gusto niyong maging dapat sa Diyos, huwag niyong kakalimutan. Pangunahing aral sa babae, maging mahinhin. Ugali, pananamit, pakikisama, mahinhin. Pagkatapos, pasakop sa asawa. Igalang ang asawa. Tapos, gumawa ng mabuti sa lahat ng araw ng kanyang buhay.